mahapit, madikit, at malupit na tumitmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RH-TV. Kapartner pa nga rin po natin ang Hemaway na Lunas sa Almoranas. Ang Hemaway po ay available sa Mercury Drug Outlets nationwide. Mapa Luzon, Visayas at Mindanao, saan man sulak kayo po nandoon, maaari po kayong mag-avail po ng Hemaway sa murang halaga, abot kaya ng inyong mga bulsa. Para nga rin po sa may mga katanungan, maaari po kayong mag-message sa Hemaway Facebook page o di naman po kaya sa kanilang hotline number 0998 583-1397. Ulitin natin 0998-583-1397. At very stressful ang week at ang month na ito dahil nga po sa andaming kaganapan. Yes, Dok, talagang diba? sabi ko nga po, ingatan po natin ang ating pong bituka. Dahil hindi po biro, no? Hindi naman po ako nagpapa-KJ sa inyo, pero hindi po biro dahil I'm sure, sabi ko nga po, pinaka-konti siguro 3 Christmas party ang posible nyo pong puntahan or ma-atenan. No? But then, syempre, marami kang kaibigan, marami nag-i-invite sa iyo. So kung, kaya, elevated ang blood pressure, elevated ang blood sugar, elevated ang blood cholesterol, triglyceride, pati liver po namamaga, okay, pati timbang, no? Talagang 1 or 2 kilos no madadagdagan ka po, 'di ba? So, double burden 'yan. Yes. Double burden 'yan sa lahat. Lahat po talaga, kidneys mo, intestine mo, liver mo, prostate mo, yung constipated ka, posible mag-constipate ka, yung ganyan. So, talaga pong hindi biro. Ingatan po natin yung ating pong kalusugan. Yung mga pagtaas ng kolesterol, ng blood sugar, 'di ba, Doc? Ay patong-patong na factor na rin yan 'di ba? May kaugnayan na rin diyan yung stress. So yung stress nga rin po ba, Doc, dahil nga rin po sa puyat, sa traffic, sa dami ng trabaho, mag-OT ka, 'di ba? Para tapos na yung trabaho mo, makapagbakasyon ka. Yung stress ba, Doc, contributing factor or maaring main factor ng pagkakaroon ng almoranas? Wala akong nabasa po na, well, ang nabasa ko lang talaga, cancer talaga. No? Though hindi naman po talaga lahat ng mga nagdudugo pong anus ay almoranas. No? Yes. Baka nga po may iba po ito.
kaya hindi po biro po yung stress, no? Nagpo-produce po yan ng free radicals, which parang weekends, no? Pinapahina po ito yung ating pong cellula. Okay, so pag mahina po ang cellula po natin, mahina po naturalesa po natin, marami pong sakit tayong pwede pong makuha. Okay? But then, ang sinasabi po natin, pag ito pong Pasko kasi, number 1, madadagdagan yung timbang mo. Diba? Yung overweight, obesity, isang risk factor yan for almoranas, no? Number 2, posible pong ma-overwork yung iyo pong intestine. Hindi niya alam kung paano siguro yung i-digest yan. Okay. Yung mga kinain mo. So, posibleng maimbak yan doon. Sa bandang baba. No? It will, a lot of pressure. Pag naalala ko tuloy, no, ako yung training po, pag September ng anak, Mrs., ginawa niyo yan ng December, no? Okay. Yung mga ganun tipo. No? So, actually, isang buntisan nga lang o isang anak lang po talaga, posible talaga magka-almoranas ka, no? Lalo na po pagka dumami pa yung pagbubuntis mo, lalo po tumataas yung chance na magkaroon ko po ng almoranas. Yung po lagi nakaupo. No? Lagi po nakaupo po sa mga panahon na ito ay talaga pong nagkakaroon po ng malaking pressure doon po sa pinakaanos po natin, lalo po yung mga ugat natin. Yung ugat na yan po, para pong ugat po ng binti ninyo. No? Para po yung varicosities. No? Magang-maga po yan. So imagine mo, mataba ka na, overweight ka na, tapos dahil kapag nakaupo, hindi ka gumagalaw, wala kang movement, tapos hindi ka pa marunong kumain ng... I'm sure kasi pagka ganitong Pasko't bagong taon, ano ba, hinahanap na pagkain, morcon, lechon paksiw, lechon, balat na lechon, okay, lahat ng mga masasarap na karne. No? Yan po mga karne po yan, nagpapatigas ng dumi natin compared kung may hilig ka sa mga gulay at prutas. Hindi, yung dory. Cream dory. Cream dory po na tangige steak, o kaya po, ano ba yun? Salmon. Okay, tapos, susundan mo pa yan na marami pong iba't ibang klase mga vegetable salad. Okay? Ano ibig sabihin ko nun? Yung po mga fibers, kailangan po natin. Yung mga fibers na yan po, siya magwawalis ng ating pong bituka para po lumabas kaagad yung ating pong poops, no? Para isang ire mo lang labas kaagad. Kasi kung lagi ka pong iire, doon na po tumataas yung risk na magkaroon tayo ng almoranas. Okay. Doc, may question dito, dahil na-mention nyo nga po kanina yung pagbubuntis, Sa pagbubuntis, bakit daw po ba nagiging prone sila sa almoranas? Ito ba ay dahil sa innate na ng katawan ng nagdadalang tao, Doc, Dahil nga po kapag buntis, nagiging constipated o nahirapan dumumi? Hindi. Pagka buntis tayo, imagine po ninyo, pag palaki ng palaki po yung baby, okay, dinadaganan po talaga niya lahat ng, imagine niyo po, ang ating pong uterus kasi po, nasa likod po niyan, yung mga bituka natin. Pag lumalaki na yung uterus, okay, ito na yung bata. Nandito na yung mga bituka. Okay. Kaya sometimes parang andali mo mabusog. Okay. Tapos, habang lumalaki po yung baby po, nadadaganan na po niya yung baba. Yung baba po niya, lalo kung nakatayo ka, naglalakad ka. No, yung pressure po doon sa pinakababa po, sa mga anus area po, yung mga ugat po doon, tumataas po. Nadadaganan niya Nadadaganan po niya. Yun pa yun Number 2, pag nasa labor stage ka na, nagle-labor ka, no? Kasi nga, the only way para po matulungan mong mailabas yung baby mo is really contraction, no? Iiri At ka. talaga mag-bear down ka, umiri ka. So yung process po ng pag-iri at pag-bear down or pag-iri po will, triple ka, quintuple, no? Yung pressure doon sa baba. Okay? So talagang minsan po talaga lumalabas na talaga yung yung fleshy material doon po sa puwet po natin, lalo na pag pinipilit mong nasasabi sa'yo ng OB, isa pang misis, isa pang push, isa pa, isang malakas po na push, yung mga ganun tipo, talagang bibigyan mo lahat. Kaya more often than po minsan, if you will notice po, yung mga pregnant women, aside from having those stitches, no, talaga pong iba na sila maglakad pagka tapos silang manganak, no? Lalo na pagka yung normal delivery, normal delivery po. Dahil nga rin po sa yung problema po diyan sa paglabas po ng mga hemorrhoids, no? Habang dumadami, no, kumbaga hindi ka pa nga nakaka-recover doon sa una mong
pag-ire, Oo. mabubuntis ka ulit, manganganak ka ulit, 'di ba? Yung mga ganun tipo. Kaya po ganun. So dapat po talaga pagka ganyan po na buntis tayo, kumain tayo ng maraming fibers. Okay. Naisip ko lang kanina, Dok, dahil nga po nasabi niyo na kapag lumalaki yung uterus ng babae, dahil nga po siya ay nagbubuntis, nadadaganan or naiipit yung kanyang internal organs o yung mga bibituka-bituka, 'di ba? So kapag ba nagsusuot rin ng mga masisikip na damit, maaari ba, Dok, na maging sanhiya ng almoranas dahil naiipit nga rin po yung Baka tiyan, 'di posible ba? nga. No? Although Oo. wala pa ako nabasa po talaga po na konkretong ebidensya, na somehow po kasi anything that will give so much intra-abdominal pressure, no? Yung po siguro mga lagi nakagirdle. Oo. No? So, siguro maganda may sagawa ng research diyan, ano? Kung yung po lagi nakagirdle ba o lagi po nakamahigpit na sinturon ay may almoranas, no? Baka that would somehow contribute, no? Pero wala pa naman akong solid na nabasa po na yung wrist doon. Basta alam na po natin na pagka tumataas po yung abdominal pressure sa ating tiyan po, diyan po nagkakaroon po ng risk talaga na magkaroon ng kundi external hemorrhoids, internal hemorrhoids. Okay. Pag-usapan nga natin, Dok, ano nga po ba ang mabisang gamot kung sakali nga pong ma-diagnose ang isang tao na siya ay may almoranas? At ang Hemaway nga rin po ba, Dok, ay appropriate or applicable para sa mga nagdadalang tao na may almoranas at the same time? Yan po ang ating babalikan maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RH TV.